Bet mo din bang mga part-time jobs aside dun sa main work mo? Para dito sa US, maraming work, maraming extra work kung gusto mo lang. Pwede mo lang mahati yung katawan mo. Pwede. Malulunod ka sa trabaho dito. Pera lang hanap mo. Hindi ka mawawala ng trabaho dito kasi per hour eh. Anyway, since yung nabigay sa akin na schedule is Friday to Sunday, 12 hours. So, bali, I have 36 hours only for in a week. Bali, parang yung 36 hours yun naman yung ano nila eh, yung parang required para dun sa full-time minimum hours for a full-time position. So, yun ang work ko. So, means I am free Monday to Thursday. Ngayon, naisipan kong hanap ng part-time job since na Monday and Thursday is nasa bahay lang ako. I have this principle in life na kailangan kong maging productive every time. Ayoko yung lumilipas ng isang araw na wala akong may na-accomplish. At least something lang ba na parang may goal ka or na-accomplish sa isang araw. Ibang istorya naman yung pag wala talaga, no? Parang parang wala kang yung tawag dito, yung motivation. Pag ganun yung wala kang ginagawa, wala kang goal sa araw na to. So, ayoko nang ganun. So, I tried talaga na everyday meron ako na-accomplish sa araw na yun. Kaya, everyday, kahit ano lang yan, parang a day before, parang iniisip ko na, bukas ito yung gagawin ko, or ganun. Yeah. So, back to the story. So, yun, naghanap ako ng part-time job. Yung pinupuntahan ko na sa Indeed.com. Una pa lang, sabi ko, makahanap kaya ako ng work na hindi ito Monday to Friday. Yun yung mga doubts ko. Tapos, sa isip ko, imposible. Parang meron kayang tatanggap sa akin na, yun lang, yung oras ko lang is Monday to Thursday lang. Well, surprisingly, may tumawag sa akin. Tapos yun, during interview, na-surprise ako kasi merong merong lumabas sa babae, tapos sabi niya sa akin, Pinay ka? Surprise ako kasi, oh my God, may Pilipina pala dito sa clinic na to. Tapos yun, pero yung in-applyan ko dun sa Indeed.com is nakalagay is medical assistant. So parang sa isip ko, alam ko na siguro yung parang kukuha ako ng mga vital signs, tapos i-room in ko yung mga pasyente, ganito, ganyan. So sa isip ko, yun na yung gagawin ko. Tapos, so yun, nagkakilala kami, Pilipina, kwento kami. Tapos, during the interview, tapos sabi niya, ayun na, sinabi ko na yung schedule ko na ganito lang, ganyan lang. So, which is, approved naman. So, okay na. Parang, okay sa kanya. Tapos, sabi niya, ng Pilipina lang kasama ko siya. Sabi niya, gustong-gusto niya talaga akong, kasi walang ibang Pinay dun eh. Kumbaga, pag nangyari na dun ako, dalawa na kami dun. So, may mga kausap siya, Pinay din. So, sa work na yun, anyway, ang work na yun is endoscopy clinic. Yung mga procedures nila dun is, colonoscopy, yun ang procedures nila dun. Purely
colonoscopy yung ginagawa dun. Yun. So, ang trabaho ko dun is reprocessor. Tagahugas ng scopes. Yun. Yun lang. So, hindi yun yung ina-expect ko na tawag nito. Nag-room ako ng patients. Though later, train nila din ako mag-room ng patients. Pero ang hirap pala, no, pag yung everyday ka makikasalamuha dun sa ibang lahi, parang siguro maybe ako lang, pero parang nakaka-feel din ako ng inferiority. Kasi, ayun lang. Parang, I think it's not for me yung makikipaghalubilo sa kanila. Yun. Anyway, back to my part-time job. So, start na ako. Siguro nagtagal ako doon ng 8 months. 8 months akong walang off. So, 7 days a week akong work in 8 months. Sabi ng mga kakilala ko, uy, grabe ka naman, wala kang pahinga. Well, as for me kasi, una sa lahat, alam mo nang nag-apply ka ng part-time, alam mo na yun, no? Ang ending nun, wala kang off. So, ako alam ko na yun. Una pa lang, tinanggap ko na yung fact na yun na wala akong off. And mag-working ako 7 days a week. Okay lang yun. Kasi sa akin, pag, alam mo yun, pag yung trabaho mo is gusto mo, gaano man yan kahirap, or magaan lang yun sa loob mo. No, physically, yung physically, sooner or later, makakaramdam ka ng pagod. Pero I think it's more on, gusto mo yung isang bagay, you will go from there. Yun. So, yun. Mahirap bang walang day off? I don't know. Hindi ko masabing mahirap kasi sa akin gusto ko yung work ko. Parang gusto mo yung work mo, wala. Hindi mo na mararamdaman yung hirap or pagod nun. Kasi nag-enjoy ka eh. So, dumating na din ako sa punto na after 8 months, sabi ko, kailangan ko na din umalis doon for health reasons. So, yun, naiyak ako nung umalis ako doon kasi just like any other past jobs, pag umalis ako, naiyak ako kasi na-attach ako doon sa place, sa mga taong nandun, yung mga nakasalamuha mo everyday din. Tapos, suddenly, hindi na sila magiging part ng everyday mo, no? So, yun. And the fact na umiyak ako kasi alam kong, ibig sabihin, buo yung loob kong umalis, at saka hindi mo na mababago yung isip ko kahit ano pa sabihin mo, kahit taasan mo pa yung per hour ko. Yun na yung decision ko. So, iyak ako pero alam kong yun na yung decision ko, hindi na ako babalik doon. Yun, baga mag-move on na kung ano man na yung mga next na plan. So, after nun, so may magandang way, I think it's a good way kasi parang nag-expand ako ng mga friends. Lalong dumami yung mga kakilala ko. And kumbaga, aside from the hospital na iniikutan ko, meron pa akong ibang place or other work na, ganito pala nag-i-exist din pala sila, meron pala ganitong klaseng work, ganyan. So, lumawak yung mga ba sa culture nila dito. Karoon ko ng, yun, mga bagong friends, mga bagong kakilala. Yun. So, I think, part-time is, pero kung happy ka naman sa main job mo, sa main, mo, then go. Okay, hindi naman, ang part-time job is up to you yun. Kasi, syempre may drawback din yun sa walang pahinga.
Tapos, yun, meron ka namang, yun lang, meron kang, for a while, nakakaramdam ka ng, alam mo yun, yung financially secure ka. Kasi, alam mo yun, meron kang extra, ano dyan eh, may extra income yun. So, anyway, yung mga, extra income yun is sineparate yun, hindi ko siya sinama dun sa kung ano mga regular. Kasi extra lang yun eh. Tapos, sa regular, mga yung kung ano yung mga normal na mga binibili mo, yung lifestyle mo, ganun ba? Hindi yung, yung tumaas yung income mo, tumaas yung lifestyle mo. Ano ba yan? I mean, eventually, ikaw din magsasuffer nun. Kasi yan is part-time lang yun, hindi yun stable job. Okay. Kung work lang dito, marami talaga. So, aside dyan, meron pa kaming side hustle ng husband ko. Nag-grocery kami, tapos dinideliver. We are Instacart shopper. Yun. Maganda yun, kasi alam mo yun, yung parang Uber din siya, or Dash. Pero mas malaki ang kita mo dun. I mean, kasi oras din yun yung ginugugol mo eh, sa Instacart. Masaya din yun, kasi dalawa kami ng husband ko, kaya parang yun na yung naging banding namin. Tsaka nakakapunta kami kung saan sulok ng area na to. Maraming bahay kami nakikita, mga gandang bahay. At nakikita din namin yung parang yung hindi lang maganda. Yung mga trailer house, yung mga yan. Yung not so, mga below dun sa average na income families, American families yan. So, yun, hanggang ngayon ginagawa pa din namin yun. Pero, hindi lang. Kasi sa mga extra or part-time jobs, siyempre, the more money you earn, the more taxes na babayaran. Yun. Hindi mo yun ma-feel para pag during tax season, dun na magkukwentahan lahat ng income mo, lalabas yan. So, pag kulang yung tax mo, pag kulang yung binayad mo sa tax mo, kasi sobra yung income mo, mabayad ka, which is, yan ang nangyayari sa amin last year, nabayad kami. Masakit din sa bulsa. Kaya, well, lesson na lang din sa amin na kung may extra income ka, part-time jobs, dapat taasan mo din yung pagbayad ng ano tawag dito? Ng tax mo during pay period. Yun. Doon sa part-time job ko, noong una ko naka-receive ng mga payslip ko, 1 or 2 payslip. Sabi ko, bakit walang ano to? Bakit walang federal tax to? Walang tax. Sabi nila kasi less than 1,000 lang. Pero takot ako eh. Kasi sabi ko, malaman na magbabayad ako nito. Sabi ko, bawasan mo yan. Maglagay ka ng ganitong amount para dun sa tax. Ginawa naman nila, pero hindi naman kasi. Kunti lang yung pinalagay ko. Pero yung ending, nagbayad pa din ako. Pero imagine mo kung hindi ako nagpabawas nun, mas malaki pa yung babayaran. Mas malaki pa dun sa suppose na babayaran namin. So, yun, hindi lang basta-basta na income yun. Babayad ka pa din. Walang takas sa tax dito. Kaya, pag may income, extra income ka, mind your tax also. Yun. Bye-bye.